Pinakamatipid sa fuel consumption, pinakamura sa lineup ng 150cc, malakas din pagdating sa mga ahonan, equip din ito ng charging system, walang iba kundi ang Badja CT150 ng Kawasaki. Kaya naman mga biyahero, kung nais mong malaman ang full specification neto, lalong-lalo na ang kanyang updated price, tapusin mo ang video na to hanggang dulo kasi sasabihin ko sa lahat ang buong detalye ng mayroon sa motor na ito. Pero bago ang lahat, introan muna natin. Ito po mga idol, ang pinakamatipid at pinakamalakas yan mga idol. Hindi naman siya pinakamalakas pero malakas talaga siya humatak pagdating sa mga akyatan mga idol. Walang iba kundi ang Badja CT150 mga idol. Yan. Tsaka pinakamura siya sa kategory ng mga 150cc mga idol. Unahin muna natin mga biyahero yung kanyang design. Ayan, so napakasimple lamang po ng kanyang design mga biyahero. Ayan po yung kanyang color combination ay gray at saka red mga idol. Yan lamang po ang kanyang color combination. Tapos yung kanyang decals, ayan, meron ditong 150. Tapos meron siyang silver na decals. Tapos dito naman po ay city. Yan, city. Tapos may decals din siyang ganyan. Napakaganda po niyan mga idol. Pero simple lamang po siya. Dito naman po sa baba, cover. Yan, may nakalagay dito. Kawasaki, let the good times roll. Yon. Kawasaki Motor Philippines. Yan po. Yon. Ganun din ho ang kanyang design dito sa likuran. Yan. Sa harapan naman po tayo. Ito po. Yan po yung itsura ng kanyang harapan. May decals din dito mga biyahero, you know. Ganyang simple lamang po yung mga disenyo niya. Yan, sa kanyang front looks mga idol, yan o, meron siya ditong sticker na Badja sa kanyang windscreen. Yan, meron kayo ditong smoke design na windscreen. Maliit lang po siya. Kasama na po siya sa kanyang headlights. Yung kanyang headlights naka halogen bulb, equipped ng high beam and low beam. Sa kanyang turn signal, yan. Ito mga idol, bulb. Yan. Sa kanyang front suspension, naka-telescopic fork. Yan, naka-telescopic yan. Maganda po ang laro niyan. Sa kanyang front fender, yan, may glossy dito na kulay pula. Tapos may dagdag pa dito na kulay itim. Yan, so hindi masyadong tatalsik ang mga putik, mga basa papunta dun sa inyong makina. Sa kanyang braking system sa harapan, ayan, equip siya ng drum brake. Ayan mga idol, drum brake yung kanyang braking system. Tapos sa spoke din po ang gamit niya. Ang maganda po dito sa Badja 150, yung kanyang spokes ay hindi na po kayo magpapalit dahil makapal na po ang inilagay nila dito. Yan, kung inyong ikukumpara sa mga Barako, mas makapal po ito ang kanyang spokes. Yan. Tapos ang sukat ng kanyang gulong 2.75 by 17 sa harap. So dito naman po sa likuran mga idol, yung sukat ng kanyang gulong ay 3.00 by 17 50p. Yan po yung kanyang sukat ng gulong. Spokes pa rin siya, syempre drum brake. Yan, medyo malaki-laki lang po yung gulong niya dito sa likuran. At ang kagandahan dito mga idol, yung kanyang kanyang wheels ay makapal po yung ginamit na material dito, kaya hindi po basta-basta kinakalawang. Hindi ko lang ho alam kung ito po ay stainless, pero makapal po talaga siya. Yan. Dito naman po sa kanyang gear shift pattern mga biyahero, meron siyang 5-speed constant mesh mga idol. Ang kinagandahan dito, napakakapal po ng material na ginamit. Yan, makapal din po dito. Yan. Tapos sa inyong footrest, good quality po yung ginamit. Yan. So may i-comfort mo talaga ng maayos yung paa mo dito. So ang disadvantage lang po ng mga ganito, kapag yung may mga sapatos kayong mga kulay puti, pag dumikit dito sa makina, sigurado masusunog yan, maninilaw kapag dumikit dito. So ang kailangan lang po dito, dapat may mga cover din dito, mga protector, para hindi po siya madumihan ng inyong sapatos o kaya masunog. Yan, manilaw. Yan. Tapos equip siya ng side stand. Yan, side stand syempre. Yung kanyang center stand. Yan.
So dito naman yung kanyang spark plug, tapos yung inyong control. Tayin nyo lang po yan pag hindi nyo gagamitin. Tapos kung pag gagamitin, i-open nyo na ulit. Ito pa nga dito sa maganda mga biyahero ay yung kanyang suspension. Meron po siyang 4 na suspension, kabilaan po yan. Yan, ang kagandahan dyan, di na po kayo bibili. Yan, para kung sakaling kabitan nyo ng sidecar ay hindi makakalis po kayo ng expenses. Yan po yung maganda dyan. So ito pala yung itsura ng inyong footrest, passenger footrest. Yan, makapal rin po na goma yung ginamit. Yan, tapos may butas pa rito. Yan, para kung kakabitan nyo ng sidecar, hindi na po mag-welding. So ipapakita ko rin po sa inyo yung tatlo po kasi to kung sakaling kakabitan nyo ng sidecar. 3 butas. Yan, kung sakaling magkakabit kayo ng sidecar, ito po. Dito po i-shoot yan, yung pang-align. Tapos dito, yan o. Yan. Tapos dito, sa kabila. Yan, doon po yan. So hindi na siya magtatap dyan, magwe-welding ng kung ano-ano. I-didiretso na po doon. Kaya naman kung kakabitan nyo ng sidecar yan ay wala masyadong magiging problema. So i-keep talaga siya para sa sidecar. At isa pa nga sa mga nagustuhan natin dito mga biyahero ay dito po nakalagay yung battery ng inyong motor. Yan po, so ginagamitan pa po yan ng susi para hindi basta-basta manakaw. Yan, so ito po yung tsura ng susi nya. Yan, buksan po natin. Yan, diba? Hatak lang ng ganyan. Nandyan po yung inyong battery. Tapos ang kagandahan po nyan, may lagayan na po kayo ng tools dyan. Yan, so ito po yung kanyang tools. Yan po. So bubuksan po natin kung anong laman nito. Yan, may libre na pong tools. Syempre meron kayong Phillips screw. Yan, may Phillips screw. Ano pa ba to? Yun, yung pang sa mga ganito. Ito, yan. Tapos ito pa, yan. Yan po yung mga kasama na libre dito sa inyong Kawasaki Baja 150 CT 150. Yan, so ibabalik na po natin. Dito naman tayo sa likurang bahagi ng motor na to. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang rear na ilaw, yan, halogen din po yan. Napakasimple lang po, pero ang kagandahan po dyan ay maliwanag po yan sa gabi. Tapos meron po kayong additional na reflector, additional visibility, tapos yung inyong turn signal. At ang maganda dito, yung disenyo ng kanyang rear fender, pa-square siya, pahaba. Yan, so sakop na sakop niya, sasaluin niya talaga yung mga putik nyo, mga buhangin, bato, basa, sasaluin niya talaga. Yan, so hindi siya open. Yan yung maganda dyan, kasi yung iba hanggang dyan lang, so ito mahaba siya. Yan po yung maganda dyan, malalim siya. So yan po yung tsura niya, wait lang. Yan, salong-salo yung mga buhangin pati putik. Yan po yung maganda dyan. Syempre equip pa rin siya ng sprocket, yan, kadena, tapos meron pa kayong additional na chain cover. So ito ho ay makapal na, di ko alam kung alloy ito pero makapal po siya sobrang kapal niya. Ayan, so ang maganda dito, meron siyang tire pressure. Ayan po. Yan, sa harapan 1.75, tapos 2.0 sa likuran. Yan kita nyo po ba? Yan po yung maganda dyan. Meron kayong guide sa inyong tire pressure. Dito naman tayo mga idol. Yan,
So ito ay equipped ng dalawang starter. Merong kickstart, syempre merong electric start. Ito po, yan. Kung nahirapan ka dito, gamitin mo to. Yan. So ito naman yung kanyang rear na brake. Yan. Kung mapapansin mo, napakalapad po niyan. Ito po ay goma. Yan. Malapad po yung apakan. So sakop na sakop yung bumong paa kahit malaki. Yan. Tapos smooth lang. Tapos makapal po na bakal yung ginamit dito. Tapos ang isa pa sa kagandahan dito mga bihero, pag ikaw ay nakatsinelas lang, pag umapa ka dyan, mayroong cover yung tambutso. Itong pipe na to, hindi mapapaso ang balat mo kasi meron siyang cover, oh. Protector po yan. Makapal na bakal po. Yan po yung maganda dyan. Yan. Tapos ito po yung inyong choke. Inyong choke. Yan po. Tapos ito naman po yung controller ng inyong minor. Kapag papunta ron ay bawas ng minor. Pero kapag nahihinaan kayo sa minor, itaas nyo pag gano'n naman ho. Yan, nasa sa inyo na po yan kung paano nyo titimplahin. Dito naman po, yan, yung inyong footrest. Syempre yung inyong suspension. Tapos yung inyong tambutso. Yan. Kung mapapansin nyo mga idol, yung pintura neto ay kulay itim na po lahat yan. At ang maganda pa dyan, sobrang kapal ng kanyang tambutso. Sobrang kapal. Yan o. Tapos ang maganda pa rito, meron kayong stainless na cover dito para hindi mapaso ang inyong pasahero. Tapos meron pang footrest additional para kung sakaling matapakan niya to, pwedeng pwede po. Tsaka matibay po yung pagkakabit niya, no? Pati dito. Yan po yung maganda dyan. So ayos na ayos yan mga biyahero. Yung kanyang side mirror, ayan po, napakalapad. Yan. Pahaba. Siguro ito po ay mga nasa 5 to 6 inches yung haba niya. Tapos yung lapad mga 3 inches. Yan. So kitang kita mo talaga yung nasa likuran mo. So wala naman masyadong disenyo. Ganon din dito sa kabila. Yung kanyang handlebar, naka naked handlebar. Yan. Yung inyong clutch lever. Yan. Tapos andito na rin po yung inyong high beam, low beam, turn signal left and right. Yan. Busina. Syempre hindi mawawala yung passing light. Yan. Ito yung passing light niya. So yung kanyang yung kanyang hawakan, yan, yung kanyang grab mo. So malambot, matibay, good quality. Sa kabila naman po, yung inyong on and off ng ilaw. Yan, sa harap yan. Tapos syempre yung kanyang electric start. Dito naman po yung kanyang information panel. Equip siya ng speedometer. Syempre yung odometer, yung inyong tatakbuhin at yung tatakbuhin pa. Tapos yung inyong fuel gauge, yan, para ma-identify mo kung may laman pa ang inyong gasolina. Siya nga pala, itong inyong fuel tank ay may laman o kayang kumarga ng 10.5 liters na fuel. Yan po yung maganda dyan. Tapos dito sa inyong mga indicator, syempre yung kanyang turn signal left and right, yan, magkasama na po yan. Yung inyong battery, syempre yung inyong indicator sa gear shift pattern, neutral. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, nakikita nyo po ba? Yung inyong gear shift pattern, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung inyong high beam, yan. So yan po ang kanyang mga indicator dyan. Isa po sa mga nagpaganda dito, yung kanyang charging system. Yan po. Yun o. May charging system na siya. Pwede po kayo dyan mag-charge. Yan. Ganyan po ang itsura niya. Yung susian niya, normal lang naman. May lock, may on, yan, off. Yan, simple lang. Simple lang. Tapos yung inyong brake lever. Yan. So far, so good. Yan, tapos ito pala yung design ng inyong fuel cap. Yan. Tangke. Makapal. Sa upuan. Malambot to. Yan, leather po yan.
Leather po. Yung. Tapos, dito naman, simple lang din. Ayos na ayos. Pwede mong lagyan ng top box yan. Ito naman po mga biyahero, yung kanyang itsura kapag gabi, yung kanyang information panel. Yan. So, kulay orange po. Patayin natin yung flash. Yan. Ganyan po yung itsura niya. Yung kanyang fuel gauge, speedometer, at saka yung odo. Yan. Tapos, napakabilis po niya i-start. Ano? Kapag electric start, mabilis po siya i-start. Responsive. Bigla pong pag pinindot nyo po itong starter, bigla po siyang mag-start ng mabilis. Yan po yung maganda dyan. Okay. Ngayon naman po mga biyahero, susubukan naman po natin yung ilaw niya, kung gaano siya kalakas. Ayan, so bubuksan na natin. Yung liwanag oh. Meron passing light, high beam. Yung ayos din, maliwanag din siya sa personal. Ayan, so malaki ang ano niya, sakop niya. Yan, so ayos na ayos yung kanyang ilaw. So ito yung kanyang ilaw sa likod. Yan, ganyan po siya kaliwanag. Patay natin yung flash. Yan, ganyan po yung kaliwanag yung kanyang ilaw sa likod tuwing gabi. Yan. Alright mga idol, ito ay equipped ng 149.5 cubic centimeter, 4-stroke, single overhead cam. Mayroon itong maximum power na 12.6 horsepower at 8,000 RPM na magbibigay sa iyo ng maximum torque na 12.7 Nm of torque at 5,500 RPM. Siya nga pala mga biyahero, ang kanyang cooling system ay air cooled. Yes po, pinapalamig ang kanyang makina sa pamamagitan ng hangin. Alright mga idol. Ayan, so magandang araw sa inyo. So ito, test drive na natin tong bagong CT150 ng Kawasaki mga idol. Yan, syempre first ride. Yan, unang pakiramdam sa ating first ride. Ayan, syempre yung kanyang comfortability pagdating sa kanyang upuan. Yes po, malambot po ito mga idol. Napakalambot po nito. Kahit dalawa yung shock po na nailagay, malambot pa rin po siya yung inyong inuupuan. Yan yung number 1 na una mong mararamdaman kapag ikaw ay sumakay dito sa CT150. Yan. Pangalawa naman po mga idol, yan, syempre yung kanyang handling. Yan, yung taas ng kanyang handling mga idol, halos kasing taas po ng Air Max. Yan mga idol, medyo mataas siya. So hindi po siya nakakangawin. Yan, lalo na kung pang long ride mga idol, pwede po ito kasi napakagalang kanyang handlebar. Yan, yung kanyang manabela, pag iliko mo pa kaliwa, pa kanan, magaan po siya. Yan po yung maganda dito sa CT150 mga idol. Ayan, pangatlo po, yung kanyang gear shift pattern mga idol. So napaka smooth lang ng kanyang shifting. Ayan, napaka smooth lang po ng kanyang shifting. Tapos meron po itong 5-speed constant mesh mga idol. Ayan biyahero, ayan lamang ang ating review para sa bagong motor na ito, ang CT150 ng Badja. Ayan mga biyahero, Kawasaki po ito. Siya nga pala kung nais nyo mag-avail nyan, kung malapit ka dito sa Tanawan City, Batangas, dyan lang po yan sa Eversure Motorcycle Dealer mga biyahero. Ayan, so napakabilis po ng process nila dyan, 1-day process lang. So nag-apply ako nung umaga at nung tanghali ay nailabas na po agad natin to. Ayan, so ang kanyang contact number nandyan po sa screen. Pwede po kayong tumawag sa mga inquiries. Yan. Tapos yung kanyang monthly installment naman ay nandito po sa ating description sa baba. Ayan lamang mga biyahero, maraming salamat sa pagtapos ng video. Ayan, ingat po kayo palagi at ride safe.